Okay, so ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano automate na or magkaroon ng instant na na computation gamit yung Excel. So ito ginawa ko lang to kasi okay siya. Ang advantage niya is inilalagay mo pa lang yung sukat ng window, malalaman mo na kaagad kung magkano yung magiging total na gastos mo or total na quantity nung materyales na gagamitin. Meron tayo dito, yung ginawa ko muna sa ngayon is yung typical lang na window. Meron tayo dito yung 798 na 2 rails. Meron tayo nung 798 series na 3 tracks or 3 rails. Meron tayong 900 series na 2 rails. Meron din tayo nung 900 series na 3 tracks or 3 rails. So typical na lang siya. Typical na sliding window lang siya. So makikita nyo wala pa tayong ini-input na sukat ng mga bintana. Pa lang natin dito. Hindi pa ako gumawa nung inches, kung sanay kayo sa inch or yung sa English system na pagsusukat. Nasanay kasi ako sa sa precision tooling or precision dimensioning. Kaya ang ginagamit ko ngayon. So kung kunwari inch yung nyo, meron naman tayong unit conversion dito. So kung makikita nyo wala pa tayong ini-input na sukat. Ang lumalabas pa lang dito sa mga cut sizes wala pa, as in blanco pa. Dito rin blanco, ito rin. So ang ginagamit ko pala dito na na reference ng price or yung chart ko ng price is galing sa sa OneSky, which is from ang update niya is 2022 pa. Okay, so umpisahan natin. Example, meron tayo ditong 5 klaseng bintana na magkakaiba yung sukat. So ito ginawa ko lang to. Wala hindi talaga siya for example lang. So kunwari input natin yung window 1, 1200 by 1250. So siya. Kung i-convert natin yung 1200 na yan sa inches is 47 1/4. Okay. So yung window 1 natin meron tayong isang piraso. So sa window 2, 1250 by 1150, meron din tayong isa. So window 3, 1800 by 1250 by, so meron tayong dalawa. So window 4, 1300 by 1200, meron tayong tatlo. And then window 5, 1 meter or 1000 mm by 1200, meron tayong 4. So na-input na natin siya. Wala pang lumalabas na price dito kasi siniro lang natin yung per square foot, kung ang basehan ng pricing nyo is square foot. So kunwari magkano ba ang presyohan ngayon ng typical na sliding window. So kunwari 300, lagay natin 300. Ayun, so lumabas na yung presyo niya sa per square foot, which is 300 per square foot. So ang total na lumalabas sa lahat ng window na yan is 54,600. So ngayon check natin sa 798 series na 2 rails kung magkano yung magagastos. So ayan, lumabas na yung nung nag-input tayo nung sukat ng mga window.
lumabas na kung ilan yung mga cut size na kailangan natin, tsaka yung quantity. So sa double head tsaka double seal, since parehas lang sila, ito na yung ano niya, cut size niya tsaka yung quantity na kakailanganin para dun sa mga in-input na natin na size. So meron din dito yung sa screen frame, lock style, tsaka yung sa glass. So ang advantage kasi nito kung kunwari tempered glass yung kailangan, ini-input mo pa lang yung or ginagawa mo pa lang itong mga frame, naka-order ka na ng ng tempered glass, which is parang it takes 2 to 3 days or 3 to 4 days. Ayan, so bibigay na rin niya sa'yo yung bibigay na rin sa'yo ng Excel yung sukat na kailangan mo or yung sa cut size na kailangan mo para sa screen mesh. Okay. So, after nyan, baba ka lang ng konti. Ito na yung binigay na ng computation yung materials na kailanganin mo. Kung tatlong buong haba na siguro 6 meters or 6.4 ang alam mo kung typical na sizes. Pero ito kasi, kinuha ko lang yung size niya sa size ng OneSky na brand. Tsaka yung price niya for reference lang. So 26 feet ang kakailanganin mo na cut ng screen mesh para sa window na yon. 26 feet by 4 feet. Then nandito na rin yung accessories and components niya kung ilan yung kakailanganin mo. Ayan. So sa materials nung nilagay nating mga window sizes, nagkaroon tayo ng gastos na 32,858. So based from price ni ni OneSky. So mamaya i-double check natin kung tama yung mga nilabas niyang quantity. Bale nag-pala ako dito, naglagay ako ng material contingency na na 5% para sa mga aluminum profile. Then dito sa glass tsaka screen mesh, naglagay ako ng 15% na material contingency. Ayan. So lipat tayo dito, i-compare natin yung in-input natin na size. Ang lumabas sa 2 rails or 2 tracks na 798 is 32,000 ang magiging gastos na materials. So lipat tayo sa ko-compare naman natin siya sa 798 na 3 tracks. So sa 798 na 3 tracks, lumalabas na rin yung cut size ng mga materials for 3 tracks na aluminum, or yung sa 798 3 rails. Ito na yung mga magiging materials niya. Ito rin yung sa hard mesh na gagamitin, tsaka yung cut size ng hard mesh binibigay na niya. So to compare lang, mas mahal yung magiging kakailanganin natin para sa materials ng 3 tracks. Ayan, naging 39,058. So sa 900 series naman, ito yung mga components niya, mga cut sizes. So ito naman yung mga kailangan mong bilhin na materials para sa 900 series na 2 tracks. So ang total niya base sa price ni OneSky is 47,502. And sa 3 tracks naman, ang kakailanganin mong mga materials or yung total cost ng materials is 53,430. Ayan. So medyo malaki yung diferensya. Kaya yung kung babalikan natin dito sa in-input natin, yung 300 per square foot mo ay kulang kung gusto mong i-offer sa client mo ang 900 series na 3 tracks.
So, parang materials lang ang binili mo niyan sa 300 per square foot. So, ang 300 per square foot, tingin ko para sa ano lang to eh. Sa 798 na 2 rails or 2 trucks. Pwede mo rin naman siyang i-offer sa 300 per square foot ang 3 trucks. Kung gusto mo, kaya lang mas maliit na yung ano mo, kikitain mo. Diba? So, hindi ko na in-input dito kung ilang percent ang markup kasi nasa sa inyo na yun kung magkano ino-offer nyo sa mga kliyente nyo. So, ang ina-highlight ko lang or ang ina-explain ko lang dito is mas mapapabilis yung yung pag-calculate nyo ng materials na gagamitin, tsaka yung mga cut sizes is automatic na niyang binibigay per input nyo ng mga sukat. So, ayan. Sa next video, gagawa ako ng para makorek natin to gamit yung application na ginagamit ko to optimize yung mga materials para mas maiwasan natin yung sobra at kulang sa materyales. Okay.